hapon. Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK. Kalusugan, kagalingan at kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo po hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. So, ako ho'y manghihingi sa inyo ng inyong like, share, and pakisubscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Yung mga na-miss out nyo hong episode, pwede nyo hong i-search dyan. And para ho sa magandang balita at maagang pamasko, meron ho tayong free check-up. Libre ho ang konsulta. So wala na hong reason para sabihin walang budget para makapagpakonsulta. So gusto ho kasi namin, kaya namin ho ito ginawa, na lahat po tayo ay sasalubong sa 2024, na lahat po tayo are in good health. Okay? So magpalista na ho kayo habang open pa po ang slot for free check-up. Una-unahan na lamang po. Daig po ng maagap ang masipag. Palista na ho kayo para hindi kayo mapagsarahan ng slot. And also, yung gusto hong mag-detox, blood cleansing, and vector scan, so meron ho tayong promo na detox and blood cleansing with or without vector scan. But if I were you, choose the one with vector scan. Kasi po, marami ho kayong sakit na malalaman na wala pa ho kayong simptomas. And lalo na ho yung may mga lahi ng cancer. So, makikita ho natin yung tatlong root cause ng cancer. So, alam ho namin na kandidato ang pasyente for cancer if we found that. And also, yung mga may lahi ng high blood, na heart attack, mataas ang cholesterol, makikita na ho natin ahead kung may barado ho kayong circulation, especially sa heart and sa brain. And yung may mga allergies, malalaman nyo sa vector scan lahat ng allergens ninyo. Wala na hong skin test. So, pag upo nyo ho sa vector scan, malalaman yung lahat. Pati ho accumulation ninyo ng germs and chemicals since birth. So, makikita nyo ho dyan, hindi lamang yung sa ngayon, pati ho yung mga naipon ninyo sa katawan. So, malaki ho ang madi-discount ninyo sa promo package na yan. And pati ho yung laser IV natin, which is one of the blood cleansing na ginagamit natin, latest from Russia, and ito ho ay tricolor, which is red for chi and circulation, blue, antimicrobial and anti-tumor, anti-cancer, and green light for boosting the immune system and improve oxygenation. So yan ho ay laser IV pa lamang. Ang atin hong blood cleansing, hindi lamang po laser IV. Meron ho tayong ultraviolet, ozone, high-dose vitamin C. So, lahat po yan ay very powerful blood cleansing. Matatanggal ho ang mga mikrobyo sa katawan ninyo, mai-improve ho ang circulation, pati yung mga bukol-bukol ninyo, pati lymphatics, lahat po yan malilinis. Kaya ho mataas ang cure rate natin dahilan sa with the help of this gadget. Ang hindi lamang ho gumagaling sa amin, yung hindi ho sumusunod sa protocol, no? Yung laser IV ho natin, almost naka 50% discount. Halos kalahati na lamang po ang presyo. At ito ho ay, itong mga promong ito ay transferable. So pwede ho ninyong iregalo sa inyong mga kamag-anak,
kaibigan, parents, and mga anak nyo at apo nyo. And also, pwede na rin ho kayong mag-prepaid right now para ho hindi kayo mapagsarahan ng promo na kahit na po wala pa kayong oras, basta ho bayad na kayo sa promo, pwede ho ninyong gamitin later. Wala namang ho expiration yan. No? So, ang atin hong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa schizophrenia. Ano ho ba to? So, ito ho ay complex mental disorder. So, problema ho sa pag-iisip na characterize ho ito by a range of symptoms that can affect yung pag-iisip, emotion, pati ho behavior ng tao. And ganito po, kailangan medyo may hint kayo kung ano ho ang schizophrenia. Why? Meron ho mga schizophrenia na hindi ho obvious. Katulad ho nung naging pasyente ko sa psychiatry nung kami clerk pa lang or fourth year in medicine. Alam niyo, pag kinausap niyo siya, matino ho. Ilang taon na siya, anong trabaho niya, lahat to itanong mo. Wala kang makikitang schizophrenic siya. Pero eto na ho, dito siya sasablay. Sasabihin niya sa inyo na siya ho ay may nakakausap, na siya ho ay piniling sugo para iligtas ho ang mankind. Ayun, doon ho sumablay. Ganun ho, delusion ang tawag doon. False belief. Kaya ho minsan, yung mga, di ho ba minsan sa Facebook, mga kakilala nyo, meron hong bigla na lang nagke-claim na sila si Jesus o sinugo sila ng ganito ni Heavenly Father para ho mag-save ng tao. No? Titingnan nyo ho kung totoo o baka ho may delusion lang yan o baka ho may schizophrenia. Wag ho kayo basta-basta naniniwala sa mga milagro. Baka ho hindi naman totoong milagro. Paano nyo ho malalaman kung yan ay totoo or hindi? Kapag ka ho pinainom ng gamot for schizophrenia at nawala yung pagiging delusional niya, may sakit ho ang pasyente. So, ibig sabihin, schizophrenic, sira po ang ulo. Babalik ho siya sa dati niyang pag-iisip. So, hindi ho totoo lahat ng claim niya na siya ay sinugo ng Diyos and others. Pero ho, kung hindi tinablan ng gamot pang psychiatry o para sa sira ng ulo, possible ho na may katotohanan din, no? O yan ho, kanya-kanyang ano na yan, paniwala. But it is one of the things that you can do to prove if nasisiraan lang ng ulo o hindi po yung taong nagkiklaim ng mga ganyan, no? And ang simptomas ho ng may schizophrenia ho sa Tagalog, yung may sira ho ang ulo. Ang number one ho talagang ano mo dyan is hallucination. So, pero ho sa schizophrenic, more on auditory hallucination. Yun ho bang nakakadinig, may bulong na sinasabi, pero siya lang ho ang nakakarinig. Meron din ho may visual hallucination, may nakikita na siya lamang ho ang nakakakita. So yung mga ganyan ho, kung ginamot nyo na wala ho yung bulong, may sira lang ho ang ulo niyan, no? Pero ho kung andyan pa rin, bahala na ho kayo kung ano hong relihiyon ninyo at ano hong paniniwala ninyo. But pinaka-common hong nakikita namin, auditory. Medyo ano ho yan, basta ganyan, schizophrenic. Wala hong ibang may auditory hallucination kundi ho yung nasisiraan ng ulo. Tapos minsan ho nakakarinig ng mga boses, akala pinagtatawanan siya, but actually wala naman po. Delusion, yun ho yung false belief. Yun na nga ho, akala niya sinugo siya ng Diyos para iligtas ang sambayanan, no? And disorganized ang thinking and abnormal ang motor behavior. May mga kilusong sablay. Kadalasan ho, ang mga may schizophrenia, hindi naman din ho lahat. Poor ho ang poor ang physical hygiene. So, hindi na ho masyadong nakakapag-ayos ng katawan. Hindi na ho masyadong naliligo. So, isa ho yan. Yan din ho ay merong reduced emotional expression. Yun ho bang, yung ibang tao, excited ho sa isang bagay, siya ho hindi.
So, blunt affect lamang po siya. Alohia, ibig sabihin may poverty of speech. Adhedonia, inability to experience pleasure. So, hindi na ho natutuwa. So, abnormal po yun. Sa cognitive ho, sa pag-iisip, nai-impair ho ang memory. Hindi ho masyadong makatanda. And pati ho may problema sa attention and executive function. Ibig sabihin ho, pag ipapagawa mo ito at iyon, hindi ho nila masyadong na-execute. Onset, kadalasan ho late adolescence or early adulthood. Doon ho kadalasang lumalabas yan. Ang schizophrenia ho namamana po ito Kaya kadalasan, diyan ho lumalabas sa late adolescence or early adulthood. Yung may mga lahi ho, pagdating sa ganyang edad, doon ho sinusumpong ng ganyan. May certain age na doon ho yan magmamanifest. And of course, yung genetics nga, sabi nga natin, can increase the risk. No? And yung mga nagkakaasawa ho na mag-anak, lalo na ho kung malapit na malapit, mas increase ho ang risk na magkaroon ng may schizophrenia. Why? Kasi ho, kung magkamag-anak kayo, dalawa ho ang genes natin, yung recessive tsaka yung dominant. Kung ano ho yung itsura mo, itim na buhok, itim na mata, masayahin, so yan ho ang dominant mo. Kasi yan ang lumabas sa iyo, sa itsura mo, sa ugali mo. Pero meron ho tayong recessive genes wherein nasa genes ho natin, nasa DNA, pero hindi ho nag-manifest. Example ho, nalahian kayo ng negro, pero ho, malayo na ho. Sabihin na natin, hindi na ho talaga malapit sa inyo, no? So, tapos biglang nanganak kayo, kulot ang buhok. So, sasabihin nyo, magdududa kayo sa asawa nyo, bakit ganun ang lumabas? Pareho naman ho straight ang buhok ninyo. Kasi ho, ganito ho yun. Pagka magkamag-anak kayo, pareho kayo ng recessive genes. So, halimbawa ho, may lahi ng schizophrenia, pareho ho kayong may genes ng schizophrenia. Recessive genes. Kaya lang ho, recessive plus recessive, magiging dominant po yan. Mas dadami yung recessive genes ninyo. Yung hindi nyo ho kamag-anak, percentage ng recessive genes ninyo will remain as is. Sabihin natin yung recessive genes nyo, 20%. Kung pareho ho kayo ng lahi, di yung 20% ng recessive genes naging 40%. Ayun. Kaya ho, lumalabas yung mga abnormalities, siraang ulo, hemophiliac, and others. No? So, ganun po. Kaya isa rin ho yan, binabawal ang magkakamag-anak. Of course, treatment, binibigyan ho ng mga antipsychotic medication. Psychotherapy din ho, such as cognitive behavioral therapy. And syempre ho, social support and rehab program. Yung course ho ng schizophrenia can vary. So, yung iba hong tao experience chronic symptoms, ibig sabihin ho matagal na symptoms, while yung others ay may period ho ng remission. Yung iba ho gumaling na tapos bumabalik. Marami na ho kaming nakitang pasyente na habang umiinom ng antipsychotic drugs, normal siya. Kaya lang ho, minsan akala normal na, hihintuan yung gamot. Pag hinto ho sa gamot, bumabalik po. Yun ang problema doon. So, iinom uli. Kaya wag hong bumibitiw sa gamot kung may kamag-anak kayo, relative na ganyan. Wag hong bibitiw sa gamot hanggat hindi sinasabi ng doktor na bumitiw. Kasi nga ho, ayun, pwede hong mag-recur. Ang risk factor ho dyan, yung pagka ho may mga childhood trauma, yung mga battered child, yun hubang binubugbog nung panahong bata pa siya, yung mga na-rape ng bata pa, o nakakita ho ng pinatay nung bata pa. So lahat ho ng traumatic experience nung childhood days niya. Urban upbringing, prenatal exposure to infection. So buntis pa lamang ho, alimbawa na-expose na ho sa mga bacteria. Yan ho, infection, urban upbringing, and childhood trauma. Yan ho ang mga risk factor for developing schizophrenia. Ang social impact ho nito,
siyempre ho, may difficulty in maintaining relationship and employment. So, ganun po. Long-term management, siyempre ho, yun nga sabi ko sa inyo, wag hong bibitiw sa gamutan hanggat hindi ho sinasabi ng doktor kasi para ho ma-prevent yung relapse or recurrence. At kailangan ho ng regular follow-up with mental health professional, yung talaga hong ang specialty para dun talaga. Sa families naman ho, of course, challenging ho ito for families. Nagli-lead ho ito, of course, sa caregiving stress. Nakaka-stress ho ito sa buong family. But wala hong magagawa dahil mahal mo yung tao, kamag-anak mo, anak mo, o magulang mo. So, kailangan hong maintindihan ng lahat kasi kailangan ho ng pasyente ng family support, psychoeducation. Kailangan ho may psychoeducation din ang buong family and involvement sa treatment. Kailangan po ng buong family kasi ho beneficial ho yun. Legal issues, pagka ho schizophrenic, meron ho yung involuntary hospitalization or involvement with criminal justice system. No? Gender differences tend to affect both men and women, pero ho, sa kalalakihan, ang mas nakaka-experiensya ho ng earlier onset ng illness. So, mas maaga hong sinusumpong ang male. Yung cognitive ho, areas like memory, attention, and problem solving are common ho sa schizophrenia. Naaapektuhan ho yung daily activities. Schizoaffective disorder, meron ho yung mood disorder. Tulad ho ng depression or mania, kasabay ho ng may psychotic and symptoms. While ang genetic ho may play a role sa cause ho ng schizophrenia. No? Yung mga environmental factors during pregnancy such as, ayan ho, yung sinasabi ko sa inyo, malnutrition, kulang ho sa sustansya, or viral infection. It may contribute to the risk of having schizophrenia. Halimbawa, nagka-German measles ang buntis, affected ho ang baby ho dyan, no? So, hindi dapat nagkakaroon ng German measles, kamag-anak ho ng tikdas pagka ho buntis kasi ho may side effect yan sa baby. And also, yung mga antipsychotic drugs, meron ho yung side effect tulad ng weight gain, nakakataba ho, nakakaantok, and movement disorder. Yung some notable artists and writers na meron ho schizophrenia, ayan ho, may sparking debates about potential link between creativity and disorder. Ano ho yung dangers ng schizophrenia? Siyempre ho, yung self-harm and suicidal behavior. Siyempre po, no? Kasi nga wala na nga ho sa tamang pag-iisip, pwede ho niyang saktan ang sarili niya, pwede ho mag-suicide, suicidal ideation during sa acute episode ng kanyang illness. Impaired ho ang decision making niyan, kaya pag alam nyo na hong may ganyan, hindi ho ninyo pwedeng ipagkatiwala ang decision making ng isang napaka-importanting bagay. Kailangan ho, hindi siya ang magdidisposisyon. And very prone ho sa substance abuse ang may schizophrenia. Kasi minsan gagamit sila ng drugs para makakope sa kanilang symptoms. Nagkakaroon ho ng social withdrawal ang may schizophrenia. Ayaw ho sa tao, gusto niya nag-iisa lang siya, alone, nagre-result ho ito sa isolation, loneliness, at nagkakaroon ho ng negative psychological and physical consequences. Kaya ho, vulnerability ho sa exploitation ang ganitong tao, no? Nabibictimize ho ito due to impaired na nga ho kasi ang judgment and cognitive deficit. So kayo naman ho, kaya ho, pag kayo'y mag-aasawa at magbo-boyfriend, no? Girlfriend, kailangan ho alamin nyo kung may lahi sila na schizophrenia kasi ho, lumalabas yan. Hindi man ho sa anak, sa apo. Namamana ho kasi yan hindi nyo yan pwedeng i-prevent. Sa atin ho, kaya ho ang mag-aanak, male and female, mas maganda ho, magpa-detox ho kayo sa amin and blood cleansing para ho,
matanggal yan sa genes ninyo. Kasi ho, ang schizophrenia, meron din hong mikrobyo yan, which is toxoplasmosis. Ito ho ay parasite galing sa pusa na pagka ho nakapasok yan sa brain, nakakakos ho ng change of behavior ng tao. No? So, Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 0914. Tagal na po ako mainiindang sakit na madalas na pagdumi lalo na po sa gabi at hindi na po ako makadumi ng buo. Masakit na din po ang puwet at balakang. Nakailang pa-check up na din po ako pero palagi lang po reseta at inom ng gamot pero hindi po ako gumagaling hanggang ngayon. Sana po matulungan niyo ako. Isa lamang po akong construction worker at pati trabaho ko ay apektado na dahil sa sakit. Okay, so malamang ay meron kang hemorrhoids or almoranas kasi walang pwedeng ibang sumakit sa anus mo kung hindi hemorrhoids. Kailangan mag-shift ka ng diet more on fiber which is found in fruits and vegetable. Fish, pwede rin. I-avoid mo ang meat and seafoods. Hipon, puset, crab, shellfish. Iwasan mo yan, nakaka-constipate. Apple and banana also nakaka-constipate. Soft drinks nakaka-constipate. More water, ayan, okay yan. And meron kasing internal tsaka external hemorrhoids. Pagka internal hemorrhoids, wala kang makakapa outside. Pero pag inano mo yan, rectal exam mo, nandoon yung hemorrhoids. Now, yung pagsakit ng balakang, hindi yan konektado sa pagdumi mo na constipated. Yan ay more on kidney. Posibleng may kidney stone ka or urinary tract infection at the level of the kidney. So, kailangan mong mag-prepare ng budget para dyan kasi kahit na ilibre kita ng check-up kasi free check-up kami ngayon, siyempre paano ka gagaling kung wala kang panggastos sa gamot? Paano ka magagamot nang hindi ka iinom ng gamot? So, pagka may sakit, kailangan ho talagang ipagtabihan ng budget. No? And, ayun, free check-up natin, kaya palista ka na ng check-up. No? So, walang tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Even Saturday and Sunday and holidays, open ho kami. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. IB, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ng likod ninyo kung kayo ho ay may asymptomatic or walking pneumonia. So, sabayan nyo na rin ho ng pagpapa-vector scan, detoxification and blood cleansing program. At total po, ngayon po, meron ho tayong free check-up. So, wala hong bayad ang konsulta. Plus, meron pa ho kayong libreng sugar and urine testing. Then, may promo package din po tayo sa detox blood cleansing with or without vector scan. But if I were you, choose yung may vector scan. Marami ho kayong malalaman na sakit ninyo kahit na wala pa kayong simptomas. And also, IV laser ho natin, naka-almost 50% discount. So, halos kalahati ho ang presyo. Tricolor ho ito, latest from Russia. Meron ho itong red, blue, and green light. Ano ho ito? Transferable ho ito and pwede na ho kayong mag-prepaid right now kahit hindi nyo paggagamitin para nakapasok na ho kayo sa
promo natin. Magpalista na ho kayo ng free check-up habang ho meron pa tayong slot. So, una-unahan na lamang po ang pagpapalista kasi ho mabilis mapuno yung ating slot. So, wala na hong reason para hindi kayo makapagpa-check up, no? And paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumain niyo ang katotohanan. Salamat po.